Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes, May 26, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Bilang ng nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 4. Rescue operation sa gumuhong gusali tinapos na habang retrieval operation sisimulan na ngayong araw. Mga miyembro ng minority bloc pumalag sa video presentation ni Senadora Amy Marcos na nagpapakita ng umano'y pag-uusap ukol sa charter change. Resolusyon na nagbabasura sa hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na TRO at status quo ante order laban sa ICC arrest warrant inilabas na ng Korte Suprema. Dating Senador Francis Tolentino ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang acting secretary ng DOLE. Office of the Ombudsman humiling sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Metro News, sa crime rate sa Metro Manila bumaba ng 39% sa nakalipas na isang linggo ayon sa NCRPO. Science and Technology News, a Great Pyramid of Giza sa Egypt, itinayo ng may matibay na disenyo panlaban sa lindol. Lifestyle News, mga Pinoy kabilang sa mga key driver ng anime-inspired tourism. Para sa ating music trivia, ngayong petsa, ni-record ng The Beatles ang awitin na ito mula sa kanilang 1966 album na Revolver na unang isinulat bilang isang children's song. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, graduating class sa isang eskwelahan sa New York, 21 ang valedictorian. Oras po natin, 6:43 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may dagdag na 1 peso and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang ang kada litro naman ng diesel ay may aumento na 1 peso and 96 centavos. Ang kerosene naman ay may madaragdagan ng 1 peso and 45 centavos kada litro. Ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ay bunsod ng hindi pa rin nare-resolve ang problema sa supply nito at mataas na demand sa pandaigdigang merkado, partikular dahil sa pagsisimula ng peak summer season sa Estados Unidos. 774 Balita Ngayon. Umakyat na sa 4 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng ginagawang siyam na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Protection Region 3 PIO Fire Superintendent Maria Lea Sahili, kabilang sa mga nasawi ay isang Malaysia national na tumutuloy sa katabing gusali na naapektuhan ng pagguho, habang 2 naman sa mga nasawi ay construction workers. Nasa 17 individual naman ang nawawala. Samantala, tinapos na kagabi ng Unified Command System ang search and rescue operation sa gumuhong gusali. Ito ay matapos lumabas sa final assessment gamit ang life locator na wala ng signs of life sa apektadong area. Simula ngayong umaga, magsasagawa na ang mga rescuer ng retrieval and clearing operations. Samantala, Manila at Moscow lumagda sa cooperation program na tatagal ng 3 taon. Gina Mapes report. Lumagda sa bagong cooperation program ang pamahalaang lungsod ng Maynila at Moscow na tatagal ng 3 taon o mula ngayong 2026 hanggang 2028. Sina Manila Mayor Francisco Espo Moreno Dumagoso at Moscow Minister
for External Economic and International Relations, Sergey Churyumov, ang nanguna sa kasunduan. Ayon sa alkalde, prioridad sa bagong kasunduan ng kalakalan, turismo at kultura, edukasyon, infrastruktura, kalusugan, social protection, environmental protection, kaligtasan ng publiko, transport, data sharing, zoo cooperation at cultural exchanges. Kasama rito ang pagtatanghal ng Philippine Madrigal Singers. Dinagdag ng alkalde na sa pamagitan ng pakikipag-partner sa Moscow, mapapahalagahan ng mga Manileño ang kultura at sining upang pagkaisahin ng mga bansa at magtatag ng pagkakaunawaan. Inaanyayahan ng alkalde ang kanyang Russian counterparts at mga investor na maglagay ng puhunan at bisitahin ang mga magagandang lugar sa Maynila. Una lang nagkaroon ng kasunduan ng Manila at Moscow noong 2023. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Pumalag ang mga miyembro ng minorya sa umano'y malisyosong video ni Senador Amy Marcos sa gitna ng kanyang privilege speech kahapon. Sa video na inilabas ng senadora ay pinapakita ang umano'y pagpupulong ni na Senate Minority Leader Tito Soto, House Speaker Bogie D, South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza noong April 22, 2026. Dito ay sinasabing pinag-usapan ang charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS na tumatalakay sa term extension ng mga senador at mga kongresista na matatapos na ang termino at may pagtatangka na harangin ang presidential bid ni Vice President Sara Duterte sa 2028 sa pamamagitan ng pag-amyenda sa edad ng tatakbo sa pagkapangulo. Makikita pa sa video presentation na tinawag na Grade 13 ang mga senador ng mayorya habang Bulaga 11 naman ang mga nasa minorya na hindi naman nagustuhan ng mga senador kabilang sina Senador Mig Zubiri at Senador Tito Soto. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Ni Senador Mig Zubiri at Senador Tito Soto. Nagmosyon naman si Zubiri na i-strike out ang naturang video. Sa huli ay iniurong naman ni Senador Amy ang kanyang video presentation, ngunit hiniling nito sa mga kasama sa Senado na ipangako na hindi magkakaroon ng term extension at siguraduhing may magaganap na eleksyon sa 2028. At tunay na nakaka-offend ang mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. Yan po ang pahayag ni Senadora Amy Marcos. Samantala, isang leader ng minorya sa Kamara tinawag na desperado si Senadora Amy Marcos. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Tahasang tinawag ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na desperado si Senator Amy Marcos. Sinabi ito ni Tino sa harap ng pagpapalutang ni Senator Amy
sa plano umano ng administrasyon na ikasa ang Constitutional Assembly o CONAS para maamyendahan ang konstitusyon at mapahaba ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diinitinyo malinaw ang layunin ni Senator Marcos na mapigilan ang proseso ng impeachment, lalo na ang paglilitis laban kay VP Duterte. Bunsod nito'y nananawagan si Tino sa lahat na huwag magpalinlang at patuloy na tutukan ang nakatakdang impeachment trial kay VP Sara. Desperado si Amy na i-discredit yung impeachment at yung pagtuloy ng trial, kaya lahat na lang ay binabato, no? Bagaman hindi dapat makapigil ito. Huwag tayong magpalinlang, ang main focus in that regard ay yung pagtuloy ng trial. Yan po si Representative Antonio Tino. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, isinapubliko na ng Supreme Court o SC ang kopya ng resolusyon nito na nagbabasura sa hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante-Order na layong pigilan sana ang implementasyon ng Warrant of Arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sa 8 pahinang resolusyon ng SC na may petsang May 20, nakasaad na ibinasura ang hiling ni de la Rosa dahil sa kakulangan sa merito. Sa inihayag pa ng Korte Suprema na walang material and substantial invasion sa mga karapatan ni De La Rosa, patunay dito ang pagsailalim sa kanya sa protective custody ng Senado at ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang iniutos na arestuhin ng senador. Nabigurin umano ang senador na patunayan na mayroong makatwirang batayan at agarang pangangailangan upang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Nabasura ang hirit na TRO ni De La Rosa sa botong 9 na pabor, 5 hindi pabor at 1 abstain. Samantala, Malacanang hindi magbibigay ng prejudgment sa impeachment ni VP Sara Duterte. Narito ang report ni Chanel Salazar. Umiwas muna ang Malacanang na magbigay ng anumang prejudgment sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang mailatag ng buo ang mga ebidensya bago husgahan ang kaso laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Castro na nasa kamay na ng mga senator judges ang desisyon kung dapat bang managot si Duterte sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Iginit din ng palasyo na suportado nito ang pagpapanagot sa sino mang mapapatunayang sangkot sa korupsyon, anuman ang partido o political affiliation. Dagdag pa ni Castro, kabilang si tinutulak ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang tuloy-tuloy na investigasyon laban sa katiwalian at papanagutin ang mga mapapatunayang may kasalanan. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court sa July 6 ang paglilitis laban kay VP Sara. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Ito ay makaraang magbitiw bilang kalihim si outgoing DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa ang Pangulo na kayang pamunuan ni Tolentino ang DOLE dahil sa malawak nitong karanasan sa pamalaan mula lokal hanggang pambansang posisyon. Sa pahayag naman na inilabas si Laguesma, sinabi nitong bumaba siya sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan na nangangailangan na buong atensyon sa ngayon. Inihayag pa ni Laguesma na layo ng kanyang pagbibitiw na matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng ahensya, kabilang na ang pagsusulong ng mga employment opportunities at human resource development, proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa at pagpapanatili ng industrial peace. Samantala, AFP pinuri ang pag-aproba sa panukalang magbibigay ng hazard pay at dagdag benepisyo sa mga sibilyang kawani ng gobyerno na nakadeploy sa WPS. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ang pag-aproba ng komite sa House Bill No. 8673 na layong magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga hakbang para sa maritime security kung hindi maging ang mga law enforcement officer, scientist, researcher at administrative staff na humaharap din sa panganib at matinding kondisyon habang nasa dagat. Sinabi pa ni Trinidad na mahalagang hakbang ang pagbibigay ng hazard pay at iba pang benepisyo
gaya ng insurance at medical support upang mapangalagaan ang kapakanan, kaligtasan at moral ng public servants na nakatalaga sa maritime operation. Sa ilalim ng panukalang batas, ang halaga o rate ng hazard pay ay tatakda ng mga ahensya ng gobyerno at ibabatay sa bilang ng araw na aktwal ang pagkakalantad sa hazardous duty. Nakasadi sa panukala ng hazard pay ay bukod pa sa basic salary, subsistence allowance at iba pang benepisyong itinatakda sa umiiral na batas at hindi maaring bawasan ang kasalukuyang allowance at benepisyo. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senator Rodante Marcoleta at dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at dalawa pang negosyante. Ginawa ito ng Office of the Ombudsman makaraang irekomenda ng kanilang field investigators ang paghahain ng reklamong plunder at indirect bribery laban kina Marcoleta at Defensor at sa dalawang businessman na sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray dahil sa umano'y 75 million pesos na campaign donation para sa senatorial bid ni Marcoleta noong 2025. Batay sa rekomendasyon ng mga prosecutor ng Ombudsman, may tuturing umanong gift o regalo ang tinanggap na campaign donation ni Marcoleta sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon na maaari maging batayan para sa kasong plunder. Sa kaugnay na balita, Senator Rodante Marcoleta iginiit na imbento at panggigipit ang mga kaso laban sa kanya. Detalye ihatid ni Conde Batak. Iginit ni Senator Rodante Marcoleta na imbento at panggigipit lang ang reklamong plunder at bribery laban sa kanya kaugnay sa 75 million pesos na campaign donations. Sa privilege speech, sinabi ni Marcoleta na ang pagkakaso sa kanya ay dahil sa ipagpapatuloy na investigasyon sa flood control projects, gayon din sa gaganapin na impeachment trial at sa lumalaki umanong pressure para isuko ng Senado ang independence nito. Binigyang din ni Marcoleta na hindi legal ang mga akusasyon laban sa kanya kundi isang intimidasyon at babala sa bawat senador. Kung ang pakayaan niya ng mga reklamo sa kanya ay para patahimikin, iginit ng senador na hindi ito mangyayari. And if that warning was meant for me, Mr. President, then the answer is very clear. It failed. The complaint against me speaks of amounts. It speaks of dates. It speaks of suspicion. But suspicion is not evidence. Amount is not corruption. Political inconvenience is not probable cause. An accusation, no matter how loudly repeated, is not proof. It is a theater. It is pressure. It is machination. Tiniyak naman ni Marcoleta na sasagutin niya mga paratang mula sa ombudsman sa tamang lugar. Dagdag pa ng senador, uupo siya sa impeachment proceedings nang may konsensya at itutulak pa rin ang pagsisiyasat sa flood control anomalies ng may tapang, patas at determinasyon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 1 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, crime rate sa Metro Manila bumaba ng 39% sa nakalipas na isang linggo ayon sa NCRPO. Detalye po iatid ni John Labakiran. Bumaba ng 39% ang insidente ng krimen sa Metro Manila matapos ang malawakang operasyon ng pulisya sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation o EMPO framework na isinagawa noong May 18 hanggang May 24. Ayon sa National Capital Region Police o NCRPO, naitala ang kaso ng index crime sa 78 na hamak na mas mababa kumpara sa 128 na kaso na naitala sa kaparehong panahon tuong 2025. Kabilang sa mga naitalang bumaba ang mga kaso ng murder, homicide, rape, robbery at theft. Samantala sa kampanya kontra illegal na droga, 281 suspect ang naaresto sa 228 na bypass at drug enforcement mission kung saan mahigit 11 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska kabilang ang shabu, marijuana at ecstasy. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW
774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 59 centavos, nasa 71 pesos and 66 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 91 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 41 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay itid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi May 25, 48, 42, 23, 18, 55, at 33. Muli ang winning number combinations sa Grand Lotto 655 ay 48, 42, 23, 18, 55, at 33. Umabot sa 45 million pesos ang papremyo sa naturang lotto game. Ang lumabas naman na bola sa Mega Lotto 645 ay 21, 13, 43, 28, 5, at 17. Ulitin ko lamang po ang lumabas na kombinasyon sa Mega Lotto 645 ay 21, 13, 43, 28, 5, at 17 na may jackpot prize na 25,359,201 peso and 44 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng premyo sa dalawang lotto games. Yan ang recap ng resulta ng May 25, 2026 draws ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. 10 million pesos para sa Lotto 642, 25 million pesos sa Super Lotto 649, at 75 million pesos para sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, nadiskubre ng mga siyentipiko ang lihim sa likod ng pambihirang katatagan ng Great Pyramid of Giza sa Egypt na sadyang idinisenyo at itinayo na may mga structural feature na kayang labanan ang malalakas na lindol. Sa bagong pag-aaral na inidimbag sa Journal Scientific Reports, ang mga eksperto ay gumamit ng mga device na tinatawag na seismometer sa 37 lokasyon sa loob at paligid ng pyramid para itala ang ambient vibrations o ang natural na panginginig ng lupa. Lumabas na napakabalanse at pantay ang distribusyon ng bigat at puwersa sa buong estruktura. Ayon sa mga seismologists na sina Muhammad El Gabri at Asem Salama mula sa National Research Institute of Astronomy and Geophysics sa Egypt, bagamat hindi direktang sinasadya ng mga sinaunang Egyptian na gumawa ng anti-earthquake technology, ang kanilang husay sa geometry at engineer ang natural na nagbigay ng proteksyon dito. Pinatunayan ng kasaysayan ang tibay ng piramid matapos nitong manatiling nakatayo at walang malaking pinsala sa kabila ng mga nagdaang mapanirang lindol sa rehiyon noong 1847 at 1992. Ang Great Pyramid of Giza na may lawak na 13 ektarya at kasalukuyang may taas na 455 talampakan ay isa sa pinakamataas sa sinaunang piramid sa mundo sa loob ng 3,800 taon na nagpapakita ng rurok ng siyensya at determinasyon ng sinaunang sibilisasyon. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, mga Pinoy kabilang sa mga key driver ng anime-inspired tourism. Detalye po yatin ni Mika Fajardo. Umuusbong bilang isang mahalagang merkado ang Pilipinas para sa anime-inspired tourism ngayong taon. Batay sa mga search history sa Trip.com para sa mga anime at comic-related travel ngayong 2026, mayroong 155% year-on-year increase sa Pilipinas, kung saan mas naghahanap ang mga Pinoy travelers ng mga convention na may kaugnayan sa anime,
themed accommodations at screen-inspired destinations. Samantala sa buong Asia, tumaas ng 195% ang searches para sa anime pilgrimage o Sechi Junre. Bukod sa Pilipinas, ang mga pinakamaraming mga manlalakbay sa ngayon ay mula sa Hong Kong, Taiwan, Indonesia at South Korea. Ayon pa rin sa datos ng website, tumaas ng 697% ang kanilang year-on-year international ticket sales, kung saan karamihan sa mga booking na mula sa Asia ay nagmula sa Pilipinas, mainland China, Hong Kong, Singapore at Taiwan. Lumabas din sa datos na mga millennial at Gen Z na may edad 25 hanggang 34 years old ay responsable para sa mahigit kalahati ng mga pagbili ng ticket sa mga anime-related tourism activities na ito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, ni-record ng The Beatles ang awitin na ito mula sa kanilang 1966 album na Revolver na unang isinulat bilang isang children's song. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 26 taong 1966, ni-record ng English iconic rock band na The Beatles ang awiting Yellow Submarine. Ang kanta ay isinulat ng dalawa sa miyembro ng banda na sina Paul McCartney at John Lennon bilang isang children's song. Tumagal ng 1 linggo ang recording ng awitin na isinagawa sa Abbey Road Studio sa London. Ang Yellow Submarine ay inilabas noong August 5, 1966 at bahagi ng album ng banda na Revolver. Nag-number 1 ang awitin sa mga music charts sa United Kingdom at ilang bansa sa Europa, gayon din sa Australia, Canada at New Zealand. Habang nag-number 2 naman ito sa US Billboard Hot 100 chart. Nanalo rin ang Yellow Submarine ng Ivor Novello Award bilang highest certified sales ng anumang single na naisulat ng isang British songwriter at nilabas sa UK noong 1966. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, ipinagmamalaki ng isang eskwelahan sa New York ang pagkakaroon nila ng record-breaking na 21 valedictorians sa kanilang graduating class ngayong taon. Ayon sa Jericho High School sa Nassau County, Long Island, ibinasa nila ang valedictory status sa unweighted letter grade sa halip na percentage. Ibig sabihin nito, lahat ng valedictorian ay nakakuha ng straight A+ sa kanilang report cards kahit hindi 100% ang kanilang marka sa bawat subject. Aabot sa 300 ng bilang ng mga mag-aaral na magtatapos sa Jericho High School. Ayon kay District Superintendent Robert Kravitz, nakatutulong ito upang mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat ng mag-aaral. Inihayag naman ng crop principal ng eskwelahan na si Brian Cummings na ang 21 valedictorian ng pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng paaralan na tumalo sa dating record na 15 valedictorians. Sinabi naman ni Cummings na bagaman masaya dahil marami ang magtatapos bilang valedictorian, hindi naman lahat ng 21 valedictorians ay magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng kanilang talumpati sa graduation dahil sa dami nila. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Martes. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito na mga kanyusik, ibibigay ko na ang ating question of the day. Kaya para sa mga gustong sumali sa ating radio promo na sinabi niya yon, text mo, opinion mo, radio promo. Ito na po ang ating katanungan. Tulad po ng nawika ni Katrina Ponce Enrile, politically polarized na ba? Politically polarized na ba ang pampublikong diskurso kahit personal na pananaw ang sinasabi ng isang tao? Parang ibig sabihin mga kanyusik, no, kahit personal na pananaw mo lang yung sinasabi mo, parang iniuugnay agad sa politika o binibigyan agad ng kulay ng politika ang isang opinyon. So ano po ang inyong masasabi? Sang-ayon ba kayo mga kanyusik na politically polarized na ang pampublikong diskurso kahit na personal na pananaw ang sinasabi ng isang tao? So yan po ang ating katanungan ngayong araw po ng Tuesday.
Para po sa inyong mga opinyon, huwag niyo pong kalimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at lokasyon. Ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po 0929-321-8738. At yung mga gusto pa rin mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel, pwede pa rin naman po. Pero syempre kami po ay kukuha ng winner sa ating pong text line. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, May 26, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774